Thank you very much po sa mga bagong subscribers ko. Hello mga beshi, good morning. Meron lang akong tip na gusto ko i-share sa inyo tungkol sa paghanbawa na mamimili kayo ng mga gulay. So ayan. Ito nakikita niyo yung ref namin, binuksan ko. And ito, ayan, kaya yung gulay nyo mga beshi, mag-last ng siguro 2 weeks or more than 2 weeks na hindi siya mabubulok. Ibalot nyo siya ibalot nyo siya sa yan yung brown. Etong yung hawak ko na to is tuyo yan, dried fish, since October pa yan ha, pero okay na okay pa din siya pag kinakain ko. Basta nakaganyan siya ano bang tawag doon, na-observe ko talaga, basta nakaayos ang balot. Ito, tingnan nyo itong mga beshi, this is a bell pepper and siguro mga 1 week na to dito. Hindi talaga siya ang mga gulay hindi talaga siya ganun kadaling mabulok. Basta ibabalot nyo siya ng ganito. Ayan. So, dati, binabalot ko siya dun sa bond paper. Tapos, may print kasi. Kaya, pangit kasi yung pag nag-moist na siya. Alam mo yung ink nung bond paper pag may mga sulat-sulat. Siyempre, na-absorb ng mga gulay. Kaya, mas maganda yung ganito. Yung plain lang na brown. Nako, promise mga beshi, naglalast siya ng 2 weeks. Pero itong repolyo, hindi ko na siya binalot kasi konti na lang din naman. Try nyo mga beshi at kung gusto nyo makatipid din, tapos kung tama din kayo mamalengke, basta 2 weeks or more than 2 weeks pa yung tinatagal nyo, basta maayos yung balot. Pero observe ko din naman na meron din naman mga gulay na ayaw nila ng sobrang, mas okay sa kanila yung naka-expose. Ganon. So ito mga 1 week na to or 2 weeks na siguro ito ngayon. Napakatagal. So ayan lang, shinare ko lang sa inyo. And then, mga beshi, ito ay mushroom. Ano ba ibang tawag dito? Basta mushroom lang siya. Yan, binili ni ate. So, I think, cultured siya. Di ba sa probinsya, meron tayong yung makikita na natin sa tabi-tabi. Pero ito cultured. Tapos matagal na kasi sa amin. Actually, binalot ko din siya ng kulay brown. Kaya medyo nag-brown na din siya. Kasi matagal na din siya sa amin. So, at least, di ba, tumagal. Ayan, nag-brown na siya. Ito yung iluluto natin ngayon. Our menu for today is paksiw na mushroom. Diba? Bago ba sa pandinig nyo yun, mga beshi? So, hihimayin ko siya, mga beshi, hindi naman siya into very small pieces or sa maninipis na pieces. Yung tama lang. Tapos, ito yung tasa ko. Magkakape muna ako bago magluto. Pakalawang kape ko na ngayon. At ito ang aking kakainin muna. Ang pansit made by cooked by my sister. So ayan na siya. Pinakita ko na sa inyo, 'di ba? Siya nga pala mga beshi, sino ba sa inyo yung mahilig din sa ganito? Ito, ayan. Ayan ganyan. Mahilig magburo ng ganyan. 'Di ba ang sarap niyan sa chicharon? So dalawa yan, ginawan ko na rin ng isa yung mga enday. Kasi alam kong very busy sila. Hindi sila makagawa ng ganyan, pero mahilig din naman sila sa ganyan. So yung shout out sa mga Enday Nation. Ayan guys, magluluto tayo ng paksiw na kabute. Ito yung kaninang nakalagay yung pansit, diba? Favorite ko to eh. So ayan, favorite ko to eh. Ayan, paksiw na kabute. First time natin kasi tanda ko nagluluto si mama dati ng ganito eh. So yan, ang tabayanan natin. So ito guys, ganyan ako magpaksiw kasi halu-haluin ko siya. Kasi iba diba sa ilalim nalagay lahok. Ako halo-halong konti, ganun. So ito na mga beshi. Ayan, lagyan natin ng konting paminta, tapos asin. Ito, lagyan natin ng asin and ano pa ba? Yan lang naman. Suka, mamaya. Yan lang. Update ko kayo sa lasa. First,
So, ito na siya mga beshi. Kumukulo na siya. Obvious ba? Ang ating mushroom and the okra. So healthy. So guys, ito na siya. Luto na. As in, hinayan ko na siya kumulo ng kumulo. At tinikman ko na din siya. Ang sarap. Grabe. Nasasarapan ako kasi sanay ako sa mga lutong probinsya. Kaya, for me, napakasarap niya. Mas masarap pa ito sa lechon. Sarap. Thank you for watching mga beshi. Sana ay try nyo siya. Sa mga vegetarian, I think you're gonna love it. Maraming salamat po pala din sa mga bagong subscribers ko.